Ito ang DXBC 693. Sa Butuan, numero 1. Tatak RMN. Mayong adto o ato sa iduko atong mga ulo, mga yutag panalangin. Dalaygon og silimbahan ng mga abayawi, tinubdan sa tanang butang, ikaw ang among Elohim nga walay sinugdan, imo ang himaya gahom og dungog hangtod sa kahangturan, hallelujah. O ang pundok pod sa mga Dibatista din sa Caraga Region, mapasalamaton pod ngadto nini atong radio station RMN DXBC 693. Ngadto sa atong station manager Joel Viray sa iyang mga technical staff, sa atong engineer das master control engineer Dondon Aligway, may naghatag natog nindot kayo nga audio mga igsoon aron nga ang atong mga deliberation madungog sa atong mga kaigsuonan nga nag-hook up karon nining atong programa ang argumento sa Arimen. Din ato na pong hatagan og mga hipno mga igsoon ang nagkalain-laing mga point of view baruganan sa matag pundok ingon mga pagpamatuod sumala sa Biblia og referensya. Nining udtuha mga igsoon nay atong resolve, no? Resolve that the Catholic Church is the true church founded by Christ according to the Bible and standard reference, mga igsoon. Muna nga, paminawan ninyo, kilinga ang inyong mga igdulungog, inyong pagsabot, ang inyong mga pailob, among hulamon, kay kining atong mga contender, karong udtuha, mga igsoon, puro ni mga imported, no? Imported ni kay tagsara man ni sila nato maabot dinhi. Niya dinhi ang atong bag-o pa lang nakapasar sa bar exam si Attorney G1 Tampipi Paisones. Siya karon mga igsoon ang mobarog ingon nga affirmative, no? Og ang mo negative nini mao si Pastor Cesar Baladad sa Church of the Firstborn. Muna nga paminawan ninyo mga kaigsuonan ang mga punto de vista o hinaut gyud kami nga makakuha mo mga moral lesson nining atong mga kaigsuonan karon nga kugihan kayo mag-research, no? So dinato dugayon mga igsoon tagana to og pila ka minuto aron magpailaila ni sila. Unahon nato ang negative. Si Pastor Cesar Baladad, pailaila sa da. Paliw lang kong pislit anang butonis diha nga pula. Okay, magandang tanghali sa inyong lahat. Sa Kamindanawan, dito tayo ngayon sa DXBC upang atin pong alamin ang ating pong mga doktrina patungkol sa tunay na iglesia. At sana tayo ay makapulot ng mabuting aral ngayon at ang ating pong moderator, God bless you sa iyo, moderator, na ikaw po mag-ayos nito. At ang aking pong kausap, si Brother Diwan. Salamat sa Panginoon at ito ngayon atin pong matunghayan ang mga katotohanan ayon sa Biblia at referensya. God bless you sa inyo lahat. Maraming salamat po. God bless. Okay, mo katong atong negative side, atong ibali na po din sa affirmative side. Affirmative side, imong panahon. Brother Kings, maraming salamat. So, shout out muna kay Bishop Cosme Damian Almedilla, CFD Diocesan President Ronnie Rodinas, Vice President Joel Palad, FSU College of Law, Dean Attorney Rodney Ato, Attorney James Reserva, sa ating manager, Brother Sir Joel Beray, sa ating engineer, technical officer, Engineer Dondon Aligway. At sa ating mga kasamahan, no, sila nandito si Brad Bituon, Brad Buyan, at sa lahat ng mga Catholic faith defenders na nakikinig ngayon, at sa ating mga kapatid na sa ibang pananampalataya. So shout out muna sa mga Bidriho family dyan sa Libertad at sa Go family, nila ni Leonila Felicio, Jubihi Selbolingo, Marifi and Fioni Helbolingo, at sa lahat ng aking mga followers, supporters. So, brother, salamat sa pag-greet. Greetings, no. By February 6, full-fledged lawyer na tayo, pero ngayon mukhang technically hindi pa tayo lawyer na ganap kasi mag-take out pa tayo at mag-sign sa role of attorney. At maraming salamat sa Puumay Kapal na nakapasa tayo sa
bar examination po. Hallelujah. O mao to si attorney, no? Promising attorney. Na nagitay kauban din sa itong programa ang argumento sa Arimen nga nakapasar gyud o kauban pod kang Archer Capadiso, no? Kauban gyapon nato diri sa Arimen DXBC. Congratulations sa inyong duha o nga atong langit nung amahan kanunay lantaw nga na kaninyo. Good works o more power. Atong klarohon mga igso, no? Ang resolbahonon karon nining atong affirmative side, resolved that the Catholic Church is the true church founded by Christ according to the Bible and standard reference. So ang burden of proof ini nas affirmative o inigsugod nimo karog tingog, sugod po imong time. Okay, maraming salamat po, Honorable Moderator. So, according to the late Miriam Defensor Santiago, never ask a question to which you do not know the answer. Don't feast for any evidence. So, aking patutunayan po mga giliw na kapatid na ang Catholic Church ang tunay na iglesyang itinatag ni Kristo ayon sa Biblia at referensya. Before that, first contention ko is patutunayan ko sa referensya, mga kapatid, no? Ano ba ang major premise ko mga kapatid is si Jesus Christ ay nagtatag ng church o iglesia ayon sa ating mga standard na reference, no? Even in the libro natin sa DepEd. Minor premise po, ang Catholic Church ay tinatag ni Kristo ayon sa World Almanac and the Book of Acts, page 68. Roman Catholics traditionally founded by Jesus Christ, who named St. Peter the first vicar, developed in early Christian proselytizing, especially after the conversion of Imperial Rome in the 4th century AD. Conclusion, therefore mga kapatid, si Jesus Christ ang tagapagtatag ng Catholic Church ayon sa mga referensya. Marami pa pong referensya, pero maliit lang time natin, kaya napatunayan ko. Second contention ko po mga kapatid ay ang Biblia, no? Major premise, si Kristo ay nagtatag ng simbahan or ecclesia or iglesia con church. Mateo 16:18. Ano ba itong iglesia na to? Ito ay Ecclesia Catholis sa Greek New Testament sa Acts 9:31. Himin on Ecclesia Catholis tis Judaias kay Galileas kay Zacarias ikin erinim oikonomo domini. No, dito mabasa natin ang Ecclesia Catholis mga kapatid. So conclusion natin mga kapatid, therefore si Jesus Christ ang tagapagtatag ng Ecclesia Catholis ayon sa Mateo 16:18 in connection with Acts 9:31 sa Greek New Testament natin mga kapatid. Ano bang third contention mga kapatid natin? No? Third contention natin mga kapatid, Biblia again. Kasi allergic tong mga kapatid natin na mga hindi Katolik sa history kaya marami tayong argument sa Biblia, no? Again, major premise, si Kristo ay nagtatag ng iglesia, con church, con simbahan, no? Mateo 16:18. Ano ba tong iglesia na to? John 10:16. Ito ay, and beside the Jew, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic church under me, their only universal head and shepherd. So ano ito? Catholic Church ayon sa Richard Baxter New Testament, mga kapatid. Therefore, mga kapatid, konklusyon natin, si Kristo ay nagtatag ng kanyang simbahan, Mateo 16:18, at ito ay ang Catholic Church ayon sa Bibliang Protestante sa 10:16 ng Juan. Ating fourth contention, mga kapatid, bakit? Kasi ang tema natin is Catholic Church lang, pero pagbibigyan natin si kapatid na Pastor Baladad, gawin nating Roman Catholic Church, no? Para naawa kasi ako sa kanya. So bakit ito tinawag na Roman Catholic? Kasi hindi tinanggap si Jesus Christ sa Jerusalem, no? Mateo 23:37-38, salita ng Diyos. Kayo mga taga Jerusalem, binaton niyo at pinatay ang mga propeta na sinugo ng Diyos sa inyo. Maraming bisis na kayong gustong tapunin at alagaan. Kaya sa isang inahing manok na nagtipon na nagkanlong sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak, pero ayaw ninyo, kaya bahala na kayo sa sarili. At ito
ang simbahan, ito ay aalisin at ipagkatiwala sa bayang nagbunga ng masagana. Acts 23:11. At anong itong bayan na ito or itong lugar na ito? Ito ay ang Roma, nasa Roma 1:8. Ang paniniwala nyo sa Roma ay narinig sa sanlibutan. Yan ang minor premise ko. Therefore, tinawag siya na Roman Catholic kasi sa sulat ni San Pablo sa Romans 10. Mga kapatid, ito mabasa natin 10:12. And if the Gentiles had been gathered by occasion of the sin and fall of the Jews, how much would they shall become Christians, which they add to the glory and greatness in the Catholic Church. Roman, mabasa. Catholic Church, mabasa. So baka tanungin tayo ng ating giliw na katunggali na mababasa ba, Brother G1 Paisunis, sa Mateo 16:18, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ? Ang sabihin natin, yes, affirmative with qualification. Kasi ang Mateo 16:18, basa natin dyan, na itinatag ni Kristo. Ano ba yung simbahan na yan? Catholic Church, sa atin ang nabanggit kanina, 10:16 ng Juan, at Romans 10:12, at 11:23 sa Roma. Therefore, napatunayan natin. So, baka, kapatid, since it is friendly debate, but I want to request from you that pahirapan mo ang katanungan mo para maganda ang labanan kasi I study a lot and I respect you na magaling kang debater. So, pahirapan mo ako para, kasi yung tema natin is pabor sa akin, kaya nag-add ako ngayon ng Roman Catholic para fair play ang laban. No? Fair play ang laban, kapatid na. So, challenge ko sa kanya mamaya na since nabasa ko sa standard reference, may standard reference ba siya maipakita ngayon to refute my argument, contention? Since nabasa ko ang Catholic Church sa Biblia, may mabasa ba siya sa Biblia litra por litra na hindi Catholic Church ang tinatag ni Kristo? Dapat ilatag niya kasi napatunayan ko ito eh. Mamaya baka mag-argue siya ng negative, since negative siya, walang ebidensya, so hindi po, wag po tayong mapapadala dyan. Dapat argument-based and evidence-based po tayo mga kapatid. So, dapat hindi, baka sabihin ni Pastor na hindi napatunayan ni Brad G1, may contention ako dito. Dapat, please state to the public na ito, nagkaroon ng fallacy si Brad G1, ito, ang ebidensya na ay bogus, fake, so magpakita siya ng original, or talagang hindi napatunayan ni Brad G1 kasi ito ang ebidensya ko. Kailangan may ebidensya po tayo. So, all opinions are equal without an evidence. Ano na oras bro? 3 minutes more. So, kaya mga kapatid, ganyan no? Plain denial by itself is a weak argument because I have already proven and already presented to the public this via airwaves and Facebook Live. Napatunayan ko. Referensya, konti lang kasi allergic tong ating mga giliw na katunggali. At ito, Biblia, no? Baka sabihin niya, saan mabasa sa Biblia, litra po litra, Roman Catholic Church? Ay, nandito. Roma. At ano ba to ang sinabi dito, mga kapatid, no? Dito sa Roma. Epistles of Paul to the apostles to the Romans, no? Romans 10, 11, 12. Nandito ba sa Catholic Christian Church sa 11:22 Catholic Church. So litra por litra yan. So hindi naman kaming mga Katoliko is hindi kami doktrina namin litra por litra pero para to counter the argument of our Protestant brethren, we are using their shoes. No, we are putting their shoes to satisfy their needs. So kaya po mga kapatid. So baka may tanong si brother diyan, nakita ko siya sa kanyang, nag-ready na siya sa kanyang chat GPT or ano ba yan, na kailan ba ito na itatag? Naitatag ito sa, mamaya, sagutin natin yan, Pastor, at pakihirap-hirapan kunti kasi grab ang aking mga, may major premise ako, minor premise, conclusion. So, dapat po, Pastor, patunayan mo mamaya na nagkaroon ng fallacious argument
nagkaroon ng mga ah, improper comprehension sa aking ebidensya. Yan. Simply denial, negative pregnant yan sa ating rules of court is a weak evidence and hypothetically admitting the argument of the other. Thank you po. Bakit ang atong constructive speech sa atong affirmative side, din iyang gi bat-bat mga kaigsunan ang iyang mga pangatarungan kauban sa referensya o sa Biblia. So di nato langanon mga igsoon kay paspas kayo ang oras. Wa pay signal gikan sa pikas lawak atong ihatag ang 5 minutos nga cross-examine sa negative side. Pag sugod nimo pastor, sugod mo nimong time. Okay. Ayon sa kasaysayan na iyong binanggit, tama yun eh. Ating alamin kung kailan nagsimula ang unang iglesia, anong siglo, anong taon, anong reference mo din na magbabasa. Okay, Pastor. Ayon sa aking research, natatagpo ang iglesia na tunay na iglesia ni Jesus Christ sa approximately 30 to 33 AD, Anno Domini po. Okay. So, approximately kasi, depende po kasi yan sa writers na nagsulat kung ano ang kanilang reference point sa kapanganakan ni Kristo. Salamat po. Okay. Ngayon, yung binanggit na iglesia, mayroon namang iglesia doon sa binanggit mo na 33 AD, mayroon namang Katoliko doon, mayroon na bang mga namumuno ng Katoliko? Yes, marami po. In fact, si first Jesus Christ, kung hindi pa siya pumunta sa langit, siya mismo ang nag-head, no? 1016 ng Catholic Church, litra por litra po 'yan. Ating basahin, no, dito sa Bristol Baxter, mabasa natin. So, yan nga, si Jesus Christ muna, siya muna ang head kasi nandiyan pa siya sa lupa, 1016 ng Juan. Therefore, mabasa natin doon ang Catholic Church. Salamat po sa tanong, Pastor. Okay, next question. Noong si Kristo ay umakyat sa langit at ang namumuno ay ang mga apostol. Ngayon, sino ngayon ang nilagay doon sa panunungkulan doon sa iglesia nung si Kristo ay umakyat na sa langit? Okay, thank you. Magandang tanong. Mr. Moderator, I would like to address this to you that this is out of topic but naawa kasi ako sa kapatid ko. Pwede kong sagutin pero ikaw yung masusunod kasi ikaw yung moderator. Okay, gipangayo na nimo si pwede nimo sugat ko ano imong tubagon. Okay, salamat po Pastor. Sa Juan 21, si Jesus Christ ay nagsalita kay Pedro. Pedro, mahal mo ba ako? Sinabi ni Pedro, oo. So, feed my sheep. Sa Griego niya is iba't ibang Greek word ng sheep dyan. No? Shepherd my sheep. So si San Pedro na ngayon ang kanyang yung main na nagpapamahala ng iglesia. Pero yung mga kapatid yung mga ibang apostoles, foundation din sila pero si San Pedro lang talaga ang binigyan ng keys ni Jesus Christ ayon sa Mateo 16, 18, 19. Therefore, nasagot po ang tanong po. Okay. Last 2 minutes. Last minute. Okay. Yung katungkulan, alin ang mas mataas, yung papa o yung obispo, yung bishop na inyong mga nanunungkulan? Sa nanunungkulan, ang papa is still a bishop of Rome. So, kasi siya yung kahalili ni San Pedro, pero yung mga obispo, naghalal kasi sila ng bishop of Rome. So, therefore, siya yung primus inter pares or first among equal. Pero siya ang tagapamahala ng Catholic Church sa buong mundo. Kahit ano-anong rito yan, Latin Rite, Eastern Catholic, yan po. So therefore, first among equal ang aking sagot, siya ang tagapamahala sa lahat. Ang Papa is ang Bishop of Rome. Salamat po sa tanong, Pastor. Okay. Ngayon, sino ang nagpili naman itong kardinal? Ano naman ang ranggo ng kardinal? Ano ang kanyang ranggo doon sa iglesia? Mr. Moderator, again, I would like to address this question is irrelevant but kasi Pwede nimo tubagon, pwede thank you. dili. Okay.
Ang cardinal naman yung is obispo rin yan, pero sila yung may karapatan na maging to vote and to be voted upon na magiging santo papa. Yan po ang ating sagot. So yan po kasi yung simbahan natin is historically nag-grow na. Okay, giabot gyud mga igsoon, no? Pero naningkamot gyud ang atong affirmative nga makon, pero naabutan gyud. So mao kadto mga igsoon ang unang hugna sa atong programa karong udtuha. Argumento sa Arimen, resolved that the Catholic Church is the true church founded by Christ according to the Bible and standard reference. Din ang atong attorney, si Attorney G1 Tampipi Paisones, yagyag yun niya mga kaigsunon ang mga kamaturan. So karon panahon sa atong negative side, alang sayang negative nga baruganan. Pastor Cesar, imong panahon, inigsugon ni Mogsulti. Okay. Ayon sa kanilang mga sinasabi, ay ginamit na yung Mateo 16:18 na ang nagtatag si Kristo. Yun po ay tama yun, na ang ating Panginoon talaga ang nagtatag. Subalit doon sa pamunuan, doon sa pagpili, kung sino ang iiwan sa iglesia, doon po siya nagkaproblema sapagkat yung pong mga obispo, kardinal, at yung mga kaparian na yan po ay hindi po natin na basa sa Biblia na yan ay itinalaga ni Kristo bago umakyat sa langit. Sino ba ang tinalaga? Efeso 4:11 nakalagay doon. Bago siya umakyat sa langit ay nagdagay siya ng kaloob. Ano yun? Apostol, propeta, pastor, evangelista at guro. Ano yung 5 opisina na inilagay ng Panginoong Hesus bago umakyat? Kaya wala po doon papa, walang kardinal, wala doon eh. Kung sakali man may pinili man ang Katoliko na simbahan, sila lang yun, hindi yung si Kristo may utos. Bakit po? Wala sa history, wala sa background dito na ang Panginoon bago umakyat, naglagay siya ng mga namumuno sa iglesia. Ano yun? Apostol, propeta, evangelista, pastor at guro. Kaya mayroong pastor at mayroong evangelista. Kaya si Pablo, apostol. Kaya yun po yung ating pong tindig dyan, na ito pong history na yung ginamit ng kasaysayan. Tama yun ang nagtatag si Kristo. Pero ang pamunuan, pag akit ni Kristo, iba na yung namumuno, tao na. Samantala, ang sabi dito sa Biblia, si Kristo ang ulo ng iglesia. Colosas 1:18. Siya ang panganay, siya ang ulo ng katawan sa mga katadwa ng iglesia. Ngayon, ang pundasyon sino? Si Kristo ang ulo. Kaya ano yung sangkap, yung iglesia? Sapagkat walang ibang pundasyon maaring inalagay na kundi nakalagay na si Kristo. Ang pundasyon dyan si Kristo, hindi po yun sa tao. Kundi ang pundasyon dyan, si Kristo ang panulok, ang bato. Kaya ano yung katawan? Yun yung iglesia na iligtas ni Kristo ayon sa Efeso 5:23. Si Kristo ang ulo ng iglesia at siya ang tagapagligtas ng katawan. Kaya ang katawan, iglesia. Ano yun? Tao yun, hindi yun building, hindi yun tawag na konstitusyon o kaya organisasyon. Hindi po. Mga tao na mananampalataya kay Kristo. Sila yung mga mananampalataya. Kaya yung ating pong tindig dito na ang tunay na iglesia sa Biblia, ayan po ay pinamunuan ng mga apostol at ng mga tinatawag natin mga evangelista, pastor, propeta. Yan yun sa Efeso 1:20-21. Yun ang mga pundasyon dyan. Ngayon, pag akit ni Kristo sa langit, hindi siya naglagay ng sabi na mayroong obispo, mayroong papa, mayroong kardinal. Wala mang ganyan titulo kasi nga, ang sabi na kanina ni G1, ang kardinal ang nagpipili doon sa tinatawag ng mga pamunuan na pare. Ganyan. Ibig sabihin, wala sa ating kasaysayan sa Biblia ang kanyang sinasabi na ang pamunuan ay napunta doon sa mga obispo, papa, kardinal. Ngayon, sa Biblia, wala siyang mababasa. Sa reference nila na encyclopedia, mayroon kasi nga reference nila ibig sabihin yan, kanilang pinagkaisahan sa council. No? Kailan natatag yung iglesia? 33 AD. Ngayon, ang kanila pong iglesia Katolika Romana, nabuo lang yan doon sa 1870, sa Nicene Council. Yun nila, pinagkaisahan nila iglesia Katolika Romana. Ibig sabihin, malayo pong agwat niyan, malayo. Kasi 33 AD, ang tunay na iglesia, eksisido na sa pamumuno ni Kristo. Doon sa Mateo 10:1-17. Andun yung mga pangalan lahat. Kompleto yun. Kaya ngayon, ating pong tindig dito, na si Pedro, hindi po yan siya nakarating sa Roma para mangaral. Si Apostol Pablo po ang sinugo ng Panginoon. Sabi na,
dalhin mo ang pangalan sa Hintil. Yung Roma kasi, ito na rin Hintil yan na lugar kasi yan yung mga Diyos-Diyosan nandiyan sa Roma na yan. Kaya ang 12 apostol ni Kristo sa Mateo 10:1 hanggang 17, sinugo sa Israel. Yun yung sabi ni Kristo na, huwag kayong pupunta sa bayan ng Hintil, kundi sa Israel kayo pumunta. Hanapin niyo ang mga tupa na wawaglit. Kaya may iglesia na naitatag na pamumuno ni Pedro, siya yung tinatawag na leader. Pero hindi po siya nakarating ng Roma para mangaral doon. Wala kang mababasa dyan sa Biblia na mayroon si Pedro nangaral doon. Si Pablo ang inasayin doon bilang apostol ng Roma. Kaya ngayon, kung sakali man pamunuan ang pag-uusapan, bakit si Pablo hindi nilalagay doon sa Roma samantala siya yung nakarating doon? Ibig sabihin dyan, mayroon tinatawag na pugus-pugus yung mga evidence o referensya na history. Sa Biblia talaga, wala kang mababasa sa Biblia na si Pedro nakarating sa Roma para nangaral. Si Pablo ang missionary doon. Siya yung nakarating doon sa Roma. Kaya, yan po yung ating pong pagpapatuo. Yung ating pong negative. Ngayon, tungkol naman sa tinatawag na mga mananampalataya, yun yung iglesia, yung mga mananampalataya kay Kristo. Kaya nga, Kristiyano Gawa 11:26, tinawag na Kristiyano ang mga alagad sa Antioquia. Doon mo, ang tinawag Kristiyano, hindi po Katoliko. Wala kang mababasa na tinawag na Katoliko ang mga alagad. Hindi. Kristiyano po ang tawag sa kanila. Doon sa Gawa 11:26, tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Doon po tinawag. Ngayon, ang Katolika Romana na yan po yung ginawa nila sa history na napunta sa Roma, yung iglesia kasi pamumuno doon ni Pedro kasi doon namatay at doon nilibing. Yun ang kanilang lagay dyan na history. Pero katunayan dyan, si Pedro hindi nakarating sa Roma para mangaral. Wala kang mababasa sa talata sa Biblia. Kundi si Pablo ang sinugo doon ng Panginoon. Kaya, narito ang sagot dyan sa kanyang sabi kanina na referensya ayon sa kasaysayan ng Katoliko tradisyon. Ano pa? Makikilala ang turo ng tunay na iglesia. Sa turo naman, alam natin yan, ang turo ng iglesia ng Katolika, andyan yung purgatorio, kung ano-anong turo, na wala namang turo, ang apostol na Mr. Moderator, objection. Okay, o sa imong objection. Wala, hindi kami nagsukuan ngayon sa doktrina. So, focus muna tayo sa Truth Church. So, objection. Okay, counter. Sa imong counter objection. Moderator, makikilala kasi ang tunay doon sa turo kasi sabi ni Kristo sa John 7:17, makikilala ang simang tao na makikilala sa turo. Kaya sa turo diyan ang iglesia, may turo sila, may dadalang aral masama talaga yan sa pagkakilanlan sa tunay. Kasi aral hindi ka pwedeng tunay katulad ang aral mo, hindi tunay. Ibig sabihin diyan, tamper yan. Kaya objection ako doon, Moderator. So, sa affirmative side, sa imong objection? Rejoinder, so kung sinabi pa lang niya na aral, magdadala ako ng marami ebidensya dito. Litra po litra gusto mo, pagbibigyan kita, purgatorio. Ano pa? Pero hindi naman natin pinag-usapan yan. Pinag-usapan natin dito Truth Church. So, that is out of topic and beyond the context of this debate. So, I would like to request from the Honorable Moderator to rule otherwise. Okay, point of order. Atong hangyon ang atong negative side. Subay lang sa gibuhian niya nga tima kaganina, Pastor. Aron dili ta ma-objection. Okay, padayon. Okay, sige. Okay lang. Okay. Kaya nabanggit ko yun na ganun aral kasi nakabatay kasi tayo doon sa katotohanan. Tunay. Pag Truth Church, kailangan nakaagapay tayo doon sa mga aral na mga nasa una sa atin. Kasi pag lumis tayo doon sa aral, hindi tayo totoo. Kaya ang ating topic, tunay na iglesia. Kaya makasama talaga lahat yan. Sabi mo kanina kasi, pahirapan kita. Kaya ito, isa sa mahirap yan. Pero dangan na hindi natin topic ang purgatorio, pagbigyan kita. Next yan. Okay. Ngayon, ating ilihis yan. Ang tunay na iglesia, yun yung mga tinatawag na nagdadala ng katotohanan. Sabi dun sa Juan 7:17, ang sinumang tao na ibig tumupad sa kalooban ng Diyos, makikilala ang turo. Tao ka mo ang inyong founder, si Pedro. Dapat yan, ang turo ni Pedro, yun natin sundin. Tanong, tinuro ba niya yung mga tinuturo ng Katoliko ngayon sa ating kapanahonan? Wala. Ibig sabihin, nalihis tayo, kaya hindi tunay. Kasi una pa lang sa aral sabi ni Kristo, makikilala ang sinumang tao. Tao ang inyong papa, tao yan. Ang inyong obispo, ang inyong pari, ang kardinal, tao yan. Makikilala ng turo. Tanong, tinuro ba yan ng mga apostol? Yan ang kasama yan sa subject matter. Kasi tunay pagkakilala din Kaya ngayon, ang ating pong paksa, tunay na iglesia. Kaya kasama diyan ang aral, kasama diyan ang identity. Kaya hindi building, ang iglesia, hindi building yan na pagandahan Alam mo, iglesia ni Cristo, ang ganda niyan, mga aircon yan. Talo na tayo yan. Halimbawa, kung pagandahan, aral ang ating basihan kasi tunay Kaya kaligtasan ang ating pinag-usapan Ngayon,
ang Iglesia Katolika Romana, sabi na kanina, si Pedro daw ay ang Papa. Ang tanong, ang sabi ni Pedro dito, sa aklat ng unang Pedro, tayo ay magkakapatid. Oh, pantay-pantay ang tingin ni Pedro. Hindi naman siya, ako ang mataas, hindi niya sinabi. Kundi ang sabi niya, tayo ay magkakapatid. Oh, ibig sabihin, pantay-pantay ang tingin ng Panginoon sa mga alagad. Hindi siya mayroong mataas, mayroong mababa, kundi lahat sila ay tinawag ni Kristo na mga alagad. Kaya ngayon, tungkol naman sa tinatawag na susi na binigyan si Pedro, siya yung nangunguna kasi siya yung may susi. Ngayon, ang tinatawag din sa susi na yan na pamumuno, si Pablo namumuno din siya, nauna siya sa Roma eh. Dapat siya may karapatan na mamuno sa Roma kasi siya ang nauna doon bago si Pedro. Kasi si Pedro hindi nakarating doon. Nakarating si Pedro, patay na. Doon nilibing, doon lang nakarating, patay na. Nung buhay pa, hindi nakarating yan doon. Hindi nangaral yan doon. Andun si Pablo eh. Basahan mo ko ng talata, wala yan. Ngayon, ano pa? Paglipas ng panahon, mga siglo, doon na ngayon nag-imbol ang organisasyon na Iglesia ni Cristo, Iglesia Katolika Romana. Doon na yun sa mga siglo-siglo na matagal na panahon na umiral sa Europe. Oh. Kaya nabuo yung tinatawag na Iglesia Katolika Romana. Oh. Pertibay ng unang konsilyo ng Vatican noong 1870. Hindi iyon ang mismong pagtatag. Oh. Hindi man yun mismo eh. Matagal na panahon na yun eh. 33 AD kamo. Kailan nabuo yung Iglesia Apostolica Katolika Romana? 2 minutes more. Okay, salamat mo, Director. 1870. Okay, yun ang history. Hindi yun mismong pagtatag ng Iglesia bilang relihiyon, kundi isang formal na paglalarawan ng buong organisasyon. Kaya yun ang ating history sa aking pong nabasa dito. Ngayon, ano masabi dito? Unang paggamit ng Katolik doon sa AD 110 AD. Oh, official na pag-akda ng pangalan doon sa Vatikano. Yan yung pagdeklara 1870. O kaya hindi po original talaga na kayo yung kasunod kasi 33 AD nung wala na ang Panginoon, naiwan ang mga apostol, naiwan. Oh, ibig sabihin yan, mayroon nang namumuno na mga apostol, mayroon ng mga ebanghilista, mayroon ng pastor, mayroon ng nanungkulan, mayroon, halimbawa si Timothy, ebanghilista, si Pablo apostol, mayroon ng mga katungkulan yan doon. Kaya hindi natin pwede sabihin na pagkamatay ni Pedro, ang kahalili kagad si Papa o kaya yung inyong kahalili na Pedro pagkamatay. Wala man nakalagay sa Biblia na pagkamatay ni Pedro, ang hinalili si ganito eh. Wala man nakalagay dyan sa Biblia. Sa history ninyo, kasi nga, sabi dito, nabuo yun sa 1870. Na-resolve yung inyong kasaysayan. Kaya yun po ating pong pagpapatunay bilang negative na hindi talaga yan ang tunay. Bakit? Unang-una po, napakalayo na siglo na eh. Ang pananaw ng Biblia, ang mga apostol at alagad na kasama ni Kristo, nung una siya ay nasa lupa pa, ay bahagi na ng kanyang iglesia. May iglesia na eh, na umiiral eh. Siya yung nasa Mateo 11 hanggang 17. Tinawag sila ni Kristo bilang kanyang mga alagad. Ngayon po yung pundasyon. 10 seconds. Okay. Ang mga apostol ang pundasyon. Sabi nila, Efeso 2:20. Ang iglesia hindi nagmula sa Roma, sa Papa, o kahit anong bansa. Nagmula sa Jerusalem. Okay, thank you. Time. Bakit to mga igsoon ang tubag sa atong negative side wa pa may sinyas dos pikas atong ibali ang 5 minutos nga cross-examine sa affirmative side. Sugod imong time inig pangutanan nimo. Okay, Pastor. Sinabi mo kanina na hindi nakarating si Pedro sa Roma nung buhay pa. Pag nabasa ko na si Pedro ay nakarating sa Roma na buhay pa, aminin mo medyo ka lang nagkamali. Letra por letra. Okay, basahin mo. Okay, basahin mo pa. Basahin ko ha. Basahin mo. Revelation 12:7. Paraphrase by Henry Hammond. And there was a great contention at Rome between Simon Peter on one side, at Rome, and the planter of the Christian faith, and bishop of the Jewish Christian, and maintainer of Michael's or Christ, and Simon Magos, the apostate servant of the devil, at his second coming to Rome in Nero's time. So, pangalawa pa ito, nagdebate na sila ni Simon Magos. Litra por litra. Salamat, inaksip mo. Next na tanong. Dito sa Gawa 9:31 sa Greek New Testament, sinabi ko na himin on Ecclesia Catholis. Ang tanong, narinig mo ba ang words na Ecclesia Catholis? Narinig mo o hindi mo narinig? Ayon sa iyong binasa, narinig ko Ecclesia Catholis. Yan ang inyong binasa.
Okay, thank you po. Yan, binasa Dito mo. sa Joseph Hall Bible sa 10:16 sa Juan. He may chosen people of the Jews and now by known and noted flock, but I have other sheep also beside you. Even the Gentiles, dito ko na, shall make up one holy Catholic church under me, their one only head. Ang tanong, ano ang narinig mo? One holy Catholic church or Church of the Firstborn founded by in the Philippines? Ano ang narinig mo? Ayon sa yung binasa na yung Biblia na salin dyan, yun ang nakalagay. Pero sa ibang salin Biblia, iba ang nakalagay. So, ang narinig mo ang One Holy Catholic Church po, Pastor? Ayon sa yung Biblia na hawak na ibang salin. Sa ibang salin, basahin mo Okay, kung thank you. parehas. Okay. That is affirmative po. Mm. Next, Yan. dito sa Roma, sa Richard Baxter, sa Romans 10:12, doon binasa ko ang Catholic Church. Tanong, narinig mo ba ang ang sulat ni San Pablo sa Romans sa 10:12 na Catholic Church? Narinig mo, hindi mo narinig? Binasa mo, narinig ko. Okay, thank Binasa you mo, po. binasa mo, Maraming narinig ko. salamat po. Narinig ko, binasa mo eh. Okay. Kasi nabasa ko kanina, napatunayan ko kanina sa history na ang Catholic Church sa Tatag ni Cristo. May maipakita ka bang counter evidence to refute my argument para ma-neutralize mo ang argumento ko na standard reference na nagsabing ang Catholic Church ay hindi Tatag ni Cristo? May latag ka ba? Ang aking latag yung sa Biblia, sa aral. Iba ang aral ng Katoliko, kaya hindi talaga Mr. tunay. Moderator, objection. Okay, what's your objection? So, sa reference mo na, Sa reference, Okay. makapagbigay ka ba ng standard reference aside from the Bible? Okay, dapat kay standard reference, Pastor, o wala? Moderator, ako kasi sa Biblia hindi ako nag-reference. Ang aking binasa doon, aral. Yun ang aking reference. Na aral, iba ang aral ng Katoliko, iba yung aral ng Iglesia ng tunay. Kanay mong reference asan nimo gikuha sa Sa cellphone Biblia. o sa reference Sa sa Biblia lang. Hindi. sa Biblia kuno niya Amen. gikuha. Andyan eh. Sige, okay na lang. Okay na lang si Pastor. Maawa ko si Ikalawang Pastor. Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan. Biblia man yun. Okay, mo kuno to iyang reference. Reference ng Biblia. Okay. Biblia. Sa Biblia, mababasa ba doon litra por litra na hindi Catholic Church ang itinatag ni Cristo? Litra por litra, verbatim et literatim? Kasi nabasa ko kanina eh. Ito ang sagot. Ang nabasa ko, makikilala ang turo. Doon ang batayan natin sa mga marunong magsuot. Objection, Mr. Moderator. Okay, what's your objection? Nabasa ko kasi litra por litra. Ngayon, hanapan ko siya ng litra por litra, hindi sa turo. Okay. Mababasa ba niya sa litra por litra sa Biblia na Catholic Church is not founded by Jesus Christ, litra por litra? Yes or no? Then explain. Okay, Pastor. O sa ibang tubag. Tubag ko. Ang aking negative, yung history niya na hindi angkop doon sa pangyayari. Halimbawa, 33 AD na itatag. Nabuo yung Iglesia Katolika Romana 1870. Napakalayo. Kaya ayun ang aking reference na hindi talaga kayo yung. Bakit? May nauna na eh. May nauna na ng Iglesia eh. Yung mga pinamunuan ni Pedro sa Mateo 11 hanggang 17. Meron na eh. Time. Thank you. Mga kaigsuunan, nindot pa kayo ato ikuan dito sa unahan, pero ato sa ibalik ato sa atong master control para sa dugang mga paidumdum. DXBC Tatak RMN. I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Para ni sa mga amahan nga gusto makatrabaho og tarong. Para ni sa mga inahan nga gustong mag-atiman sa pamilya. Para ni sa mga ginikanan nga gusto makita nga lig-on ang ilang mga anak. Kay kung kita mismo mahuyang, unsaon man nato pag-atiman sa uban, ang kahimusog usa ka responsibilidad, dili luho. Mahalagang paalala, ang Doc Natural Herbal Food Supplement Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. I have headache. I have body pain. Pag 2, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Testimonya. Oh, kasi
11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Mas taas kaysa sa imong misis. Unsay ipasabot ana, Dok? Base sa itong diabetes control chart, excellent o ideal sa usa ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 o good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ini. Doktor! Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero 7 pa ganito ni atong miaging simana. Og dili ka na luspad, Amado. Bana ko. Gibati kong limpyo ang akong lawas. Piskay, himsog. Ya karon, tuon na ka. Proven and tested gyud. Sa Paragis Bila-Bila, dili ata mag-agwanta pa. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Products nga produkto sa GFMQ Marketing ang mapalit kini sa mga butika dinhi sa dakbayan sa Butuan, sa Farmacia Freeman, Caraga Pharmacy, Josh Pharmacy, Highseas Pharmacy, Yani Pharmacy, Health Savers Pharmacy, Farmacia ni Doc, RN Pharmacy, ug sa iCare Pharmacy. Charo Santos po. Nag-nursing student ako noon. Kaya sa gamot, alam kong dapat di lang basta abot kaya. Pinipili ko yung abot kaya pero de kalidad. RightMed. Kaya sa butika, laging itanong, may RightMed ba nito? If symptoms persist, consult your doctor. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Joy Ann Vallejo, 23 years old, Maa, Davao City. Nagpa-check up ko sa doktor, dako na mabukol, dako ang duha ka ubari. Sakit kay siya nga, dili nagkakatindog, di nakakalakaw. Time nga, grabe pa ang sakit sa kuntihan, nag-take ko ang EXL Makabuhay Plus capsule. Sa morning, kaduha, sa udto, ikaduha, ug sa gabi, ikaduha. Pagka January 15, ibalik ko sa doktor kay magpa-ultrasound. Ni ana ang doktor, nanggamay na ako ang bukol. Dili na ko operahan sa duha ka ubari. Daghang salamat sa EXL Makabuhay Plus Capsule. To God be the glory. Makabuhay! Team That is for Usapang Immunity Gap. Mami, alam mo ba ang immunity gap? Immunity gap ba pag di tamang kinakain? Immunity gap ba pag nagkakasakit? Immunity gap na yan. Help stop Immunity Gap. Dapat tuloy-tuloy ang Celine Plus. Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity 100%. based on RENI with proper diet and exercise. Help stock Immunity Gap. Mag-Celine Plus araw-araw. Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nay, excited ako sa Bohol. Makita na yun na doon sa Kulit Hills. Excited na sad ko na, pero gikulbaan ko kay hanak na akong mata. Ayaw kagul, Nay. Nakita na ko ni TV vlogger Alex Gonzaga ang Ivory Gold with 10 mg lutein maayo sa pagkahanap, pagluha-luha o pamuwa sa mata. Tuwaya na to? Tinuod na, makatabang yun. Oo, Nay, para maklaro yun ni mo ang Chocolate Hills. Sige na, salamat para makapost di ko sa Facebook sa atong mga pictures dito. Ivory Gold with 10 mg lutein. Mas dagan ang lutein, mas epektibo, mas klaro. Mahalagang paalala, ang Ivory Gold with 10 mg lutein ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kasmooth sa hair. Pero itchy na sad. Kahumot sa hair. Pero itchy na sad. Ka-bouncy sa hair. Pero itchy na sad. Tiis ganda sa it. Kasi is ganda yarn. Girl, basta hindi na makaya sa beauty shampoo, huh? Stop the katiis ganda with Head & Shoulders every day. With regular use, get up to 100% dandruff-free beautiful hair with no visible flakes. Kagwapa sa hair. Gadijud matiis sa uban. Pagsulay na karon sa Head & Shoulders. Up to 100% dandruff-free with Head & Shoulders. EXL Makabuhay Express Balita. Inig mata sa buntag, upangong may kasanag. Makabuhay nga adlaw sa atong mga tigpaminaw, kininausap ang inyong higala at iging inyong makauban dinhi sa atong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, EXL Coffee Mix 17-in-1, The Wellness Blend ug EXL All-in-One Skincare Oil. Ning adlaw, syempre atong pagatukion ang usa ka kumon nga kahimtang sa panlawas o mga balatian.
Ang isa niini mao ang chickenpox. Ug kung unsa nga pamaagi, ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule mamahimong maghatag og mga potensyal nga benepisyo alang niini. Una sa tanan, atong pagasayron kung unsa kining chickenpox. Ang chickenpox usa ka viral infection nga gipahinabot sa Varicella zoster virus. Ang mga sintomas niini mao ang pink o pula nga mga vesicle nga puno sa fluid, mga rashes nga sama sa blister, makasinati og pagpangatol og dagkalayo nga kainit sa panlawas, kakapoy og sakit ang ulo, pagkawa sa gana og sa unsang paagi mikaylap ang kining chickenpox. Ang virus sa chickenpox dali kaayo mukaylap pinaagi sa paginhawa sa mga hangin sa usa ka nataptan nga pasyente o pinaagi sa pagduol sa mga blisters niini. Ang usa ka tawo nga nataptan mahimong mapasa ang sakit sa usa ngadto sa 2 ka adlaw hangtod nga sila hingpit nga naayo sa wala pa magpakita ang rash. Kining makatakod nga panahon mulungtad og pipila ka semana. Bisan ang mga tawo nga adunay bakuna sa chickenpox o adunay sakit kaniadto, mahimo nga ipakaylap kini sa ubang mga tawo sa ilang palibot. Gawas nga makatakod kaayo, kini nga impeksyon sa virus nagmugna og daghang dili komportable. Para sa masiglang buhay at masaganang hanap buhay, mag-EXL Makabuhay Plus Capsule. Ino Celestino, 54, sa Surigao del Sur sa Tago. Gitakbuyan ko og sakit nga hubag. Na-admit ko sa ospital. Gipirahan ko pagkahapon, pertig yung hubaga na. Grabe, kadaghan ang nanainigpuga nila sa kong tiil. Grabe pod kasakit. Ang nag-rescue sa ako, mga asawa nga na, kaluoy sa Diyos, nakadalad sila og EXL Makabuhay Plus. Nidagan ng isa ka semana, doon nagyoy alibyo ang samad. Hantod na sa pagkaayog nako. Salamat kay sa Ginoo gigamit ang XL Makabuhay Plus. Maunay akong giminten karon. O usa sa mga alternatibo o natural nga alternatibo nga pwede makahatag og potensyal nga benepisyo alang niini mao ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ang EXL Makabuhay Capsule aduna kini mga sangkap nga aduna mga nailhan nga anti-inflammatory ug antioxidant properties. Ang mga nesgutan mamahimong maghatag og tabang sa pagbawas sa kining panghubag diha sa atuang pamanit ug pagpaligon usab sa kahimsog sa atuang pamanit. Gawas pa niana ang EXL Makabuhay Capsule adunay mga sustansyang nagpalig-on sa atuang immune system. Ang pagpalig-on sa kahimsog sa atuang pamanit importante aron nga malikayan ang mga komplikasyon nga mamahimong maghatod og chickenpox. Apan mahinungdanon paghihapong hinumduman nga ang hustong pag-amuma o pag-amping sa atong pamanit sama sa dili pagkalot sa mga pantal o uban pa mahinungdanon kaayo aron nga malikayan ang mga kining ulat o impeksyon. Inyong nabati ang EXL Express Balita, istoryang kabaskog sa panlawas, dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. EXL Makabuhay Express Balita. Basta na ay hilanat, dapat matik, ibay Jessic. sa hilanat hunahuna-on kun unsay luwas makapaayo. Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, Ibiogesic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang DXBC 693 sa Butuan City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Okay mga igsoon, balik ta sa atong programa. Nagpaminaw gyapon kamo sa programang Argumento sa RMN DXBC. Maayong hapon, maayong udto sa atong manager Joel Biray nga naminaw ron dito sa Pikas Lawak. O padayon ta mga igsoon sa atong kulbahinam nga linya sa pangatarungan nining orasa mga igsoon ang rebuttal portion. So unahon na to ang negative 5 minutes. Pag sugod nimo pastor og sulti, sugod pod imong time.
Okay, tayo po ay nasa rebuttal na. At maganda po ang ating pong tema ngayon. At ito po ang Iglesia Katolika. Okay. Mas mataas po ang katungkulan ng Papa kaysa Obispo. Yan po ang kanila pong pananaw doon sa kanilang pamumuno. Subalit po, kung ating titingnan dito sa Biblia, ang Panginoon, meron siyang mga itinalaga na mga alagad, tawagang apostol. Sila po ay mayroon silang mga tinatawag na katungkulan. Gaya po, halimbawa kay Pedro. Si Pedro po siya po yung namumuno doon sa unang iglesia na itinatag ni Kristo sa 33 AD. Kaya, kung ating titingnan dito sa history, maliwanag na mayroon pong tinatawag na namumuno. Sa Roma, si Pablo ang namumuno. Ibig sabihin, siya yung nagmission doon sa Roma. Nangaral siya ng Ebanghelyo kahit siya ay na house arrest. Kasi si Pablo noong panahon noon ay kinulong siya dahil sa kanya pong pangangaral doon. Alam natin sa history na siya po ay kinulong hanggang siya po ay nakalaya. Kaya ngayon, ang Roma, ang naniniwala kay Kristo dahil sa kanyang pangangaral, ipanangaral ang Ebanghelyo. Yun po yung tinatawag doon sa Gawa 20:30-31. Si Pablo po ang nagdala ng Ebanghelyo. Yan po yung kanyang ministeryo na dadalhin yung Ebanghelyo doon sa lugar ng Roma na tawagan natin mga hintil. Kaya walang malinaw sa talata sa Biblia na nagsasabi si Pablo ang unang obispo na pinuno sa simbahan sa Roma. Wala pong ganyan. Kaya dito naman natin nalalaman bakit si Pedro ang nilagay, samantala si Pablo naman ang inilagay ng Panginoon doon na missionary. Siya ang nangangaral doon at nagtatag ang sentrong pamunuan gaya ng Papa. Nilagay nila yung Papa sa Roma. Samantala si Pablo ang nangangaral doon sa Roma. Okay. Wala rin tayo makita sa talata sa Biblia na si Pedro ay naglingkod sa Roma bilang obispo. Walang gano'n na mababasa na si Pedro namumuno doon sa Roma bilang obispo. Yan ay tradisyon sa simbang Katoliko, hindi direktang nakasulat sa Biblia. Yan po yung ating pong pananaw dyan. Kaya dito po sa ating pong ebidensya, ayon po sa Biblia. Kaya hindi ako ng reference kasi nakabasa ako doon sa mga pangyayari sa unang panahon sa Iglesia. Kaya dito po, sinasabi ng Biblia na siya ang nagtatag, mismo siya, ang Panginoon ang nagtatag at iniwan niya sa mga alagad. Ano yon? Efeso 4:11. Siya naghirang ng apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guro. Mayroong mga pamunuan na sila yung nangangasiwa sa iglesia. Kaya may pastor ngayon sa ating kapanahonan. Pero walang nakalagay doon na, sa 5 na yun, walang papa, walang nakalagay doon sa Efeso 4:11. Kaya maliwanag na bago umakyat ang Panginoon sa langit, mayroon na siyang inilagay na mga pamunuan na para mangangasiwa sa kanyang iglesia. Siyempre, alam niya, mamamatay si Pedro, mamamatay. Halimbawa, mayroong kaloob na ibinigay. Ano yung kaloob? Mayroong pastor, may ebangelista, at may mga guro. Kaya mayroon ditong mga panungkulan. Kaya maliwanag dito ating pong rebuttal na ang tradisyon na ating pong referensya, pag hindi angkop sa Biblia, yan po ay mahirap natin paniwalaan. Bakit po? Pag sabing Biblia at referensya, mabasa sa history, mabasa sa Biblia. Kaya yun po yung aking pananaw dyan na ang talata sa Biblia, matibay na referensya kasi nga nakasulat yan ilang siglo na nakaraan. Bakit nalaman natin? Nakasulat. Ikalawang Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo, pagsansala sa maling aral at pag-akay tungo sa mga tunay na pamumuhay. Ang tunay na iglesia, makikilala sa turo. Yan yung identity. Sabi ni Kristo sa Juan 7:17, ang sino mang tao na ibig tumapad sa kalooban ng Diyos, makikilala ang turo kung ito nagmula sa Diyos o nagmula sa tao. Kaya ngayon, yung doktrina ng Katoliko, siya nagmula sa tao kasi nga mayroong pamunuan na Papa. Kung anong sabihin ng Papa na doktrina, sundin ng Katoliko, yung mga membro. Kasi order ng Papa yung doktrina. Kaya walang magagawa kasi bakit? Yun ang doktrina nila na ang Papa ang pinaka-highest na nanunungkulan. Kaya yan po yung ating nakitang basihan. Okay. Ano pa? Nagsasabing si Pedro ay nagpunta sa Roma at namumuno. Wala tayong nakita dyan na pinamunuan ni Pedro ang Roma. Kundi, sabi na kanina sa pahayag, nakapunta si Pedro. Maaaring dumalaw. Pero pagdating sa desisyon, halimbawa, si Santiago nagkaroon ng problema sa iglesia. Okay, ang nagdesisyon si Santiago, hindi si Pedro.
Yun po yung ating pong tindig dyan na si Pedro talaga, hindi naman talaga siya ang tinatawag na siya ang inod din ng Panginoon. Okay, thank you. Makato mga kaigsunan ang rebuttal sa atong negative side o di nato langanon mga igsoon ang rebuttal po sa atong affirmative side. Bago yan bro, running time. Shout out Brad Nelson Sevillon, Rene Taliser, Uncle Nonoy, and Sister Susay Olacast. So sinabi ng ating kapatid kanina na hindi daw nakarating sa Roma, ngayon binawi na niya. Baka raw nakarating doon nagbisita lang. So at least inamin niya. At instead na gibain niya yung argumento ko biblically and historically, gumawa siya ng another topic to divert your attention in order that he may establish his burden of proof na umabot na kami sa turo. For example, sa purgatory. Ang basihan namin dyan is 1 Corinthians 3:15 at mabasa ko yan litra po litra sa Biblia. No, gusto mo pa Protestanteng Biblia, purgatory litra po litra. Sinabi naman niya na sa 1 Timoteo 3:16 na nasa turo daw dahil sinabi ng Biblia. Yung 1 Timothy 3:16 sinulat to ni Pablo, wala pang revelation eh. So hindi ito maggamit sa Bible alone to theory mo, pastor. At saka yung ginamit mo na gawa na sinabi mong wala hindi kasali ang mga apostol o obispo, ang apostol ay obispo eh. Nasa gawa 1:20, no? Bishopric ang kanilang office po. New King James Version at Douay-Rheims Version. Sinabi mo kanina na spiritual si Kristo ay yung foundation sa simbahan, siya yung spiritual foundation. But the apostles also are foundations. Ephesians 2:20. Pero highlight natin si San Pedro sapagkat siya lang ang binigyan ng susi. The powers to bend and loose na yung sa susi. Walang ibang apostol na binigyan yan. No? Yung ano ang ibibigkis mo dito sa lupa, ibigkis sa langit. Anong ipapayagan mo sa lupa, papayagan sa langit. Oh. At sa kuan po, mga kapatid, ano? Sinabi niya na nag-umpisa kuno sa 1870 ang Roman Catholic Church, pero nabasa niya sa ChatGPT, hindi daw. No? As you observe, please rewind this video. Contradicting po ang statement po ng ating kapatid sapagkat hindi mismong pagkatatag kuno, sinabi niya kanina eh. Pero sinabi na naman kanina na yung natatag ang Roman Catholic Church is 1870. Pag yan ang argument mo mga kapatid, I am sorry to use this word na binugok gina siya, no? Murag kulang ng knowledge kasi 1521 pa dito, no? Dumating si Magellan 1521, Katolik na upang lumaganap ang Katolisismo, ang Kristyanismo. So, anong dinala ni Magellan? Kuan yun? Piki yun? So, yung 1870 is ironically and very weak argument na dito nakalagay, no? Tinanong ko siya ang aking kapatid na sa standard reference, may ipakita ka ba? Sinagot niya ang Biblia kasi sa turo. So kung pagbibigyan natin niya sa turo, hindi ako nakadala dito ng evidence. So, pure opinion lang kami dito. Kasi umabot na kami, out of topic na kami. Kasi may mabasa ako eh. 1 minute. So, sabi ng ating kapatid na from SDA to Catholic, kuhan siya, ang radio manager ng DYHPRMN sa Cebu, na dati siyang SDA, ay naging Catholic na kasi si Attorney Rafael Fernandez Banyok, sinabi niya na managlahi mga atong baruganan na paninumdumi kini, panalipdan ko ang inyong katungod sa pagpadayag ni ini hangtod sa akong kamatayon. Mga na may igsuon, paminaw kamo sa kamatuoran, kamo na magtimbang-timbang, wa mi silduhi, wa ko silduhi, kamo na bahala kung unsa ang pagbutyag o unsa inyong i-accept nga kamatuoran. Daghang salamat sa kanatong tanan. Amen. Okay, mo katong atong affirmative side sa iyang rebuttal mga igsoon o di nato dugayon kay nag-aso-aso na pod ang
mga tiil ining atong mga kauban karon nga mangutana. Okay, kinsay una mangutana o kinsay inyong pangutanon? Ay, ako na bahala ayon ang pagpangutana sa moderator kay mamorder hinong kay editor. Unahan na to si Brother Eddie Sio. Eddie Pinaso. Sorry, pareha magugnalan ning atong mga kaubanan din niya lisod ning senior citizen. Okay, Brother Pinaso, pagsugod ni mong pangutana, sugod po ni mong tayo. Salamat, Mr. Moderator, no? Sumalas tema, hindi ko naman ito, ang pangutana lang ko. Nagisgot ka sa 1870. Sa 1870, nagisgot ka. Si Tertullian o si Atasios sa first century, Katoliko ni dili. Ayon sa aking nabasa sa history, nabuo ang Iglesia Katolika Roman 1870. Ayon sa aking nakita ng mga referensya dito, 1870 nabuo sa Vaticanus Council. Nagkauncilyo. Objection, Mr. Moderator. Ang tanong ko, si Tertullian o si Anastasios, Katolik ba to? Hindi. Christian. Christian. Oh. Walang Katolik doon nakalagay sa Acts 11:26. Kristiyano ang Ang tawag. tanong ko, si Tertullian o Athanasius, Katolik to? Hindi. Hindi, Christian ang tawag sa kanila. Katolik yan siya, sumara sa referensya. Okay, wala lay pugsanay, no? Sa 1870, nagisgo kag 1870, ano ang nabuo? Katolik o ang pangalan sa Roman Catholic Church? Ano ang nabuo? Ang pangalan ng Catholic Church, ang pangalan. Very good, ang pangalan. Hindi ang sa first century. Ang pangalan na buo. Ang pangalan lang. Ang pangalan na buo. Nabuo yung pangalan sa 1870. Okay. Ibang tanong. Last question na. Ginamit mo ang Episo 4:11. Alam mo ba ano ang pastor sa dictionary? Alam mo hindi? Ang pastor sa dictionary, shepherd, parang pastor, shepherd yun sa ibang lingwahe. Okay. Wala na kong dala dire ang dito sa dictionary, ang pastor ito, priest, elder, priest, hindi shepherd, priest. Okay, mga itong Exxon ang unang hugna sa pangutana sa itong kaban. Okay, sunod na ito ning usa. Okay, Doldri, kinsa imong pangutanon? Ala, lingkod diri ka. Likod. Okay, na. Wala na yung premise kay para dili makuha na itong time. Pangutana si mga pastor. Ni ana magkaganiha nga kanang ang katawhan iglesia, katawhan ba ka ni Kristo? Katawhan. So, iglesia ka ni Kristo. O yun, iglesia, church, iglesia, sa Greek, iglesia. Kaya ako pangutana, iglesia ba ka ni Kristo? O natural, ano ko ni Kristo followers ako, kaya ako. Ano to ako pangutana, iglesia ba ka ni Kristo? O natural. Okay, next, mo question? Ala, si Brother Romulo Bitoon. Kini, murag bugat-bugat yun mga karaan nga mga stalwarts. Okay, Brother Mulong? Daghang salamat, Mr. Moderator. Kung ang akong pangutana, idiretso na ko sa akong amigo nga si Mr. Baladad. Yan, nahibaw mang ko Mr. Baladad nga kasabot kag Binisaya. Ang akong pangutana, simple sa ating Binisaya. Imong gi-question ganina nga ang mga kardinal o ang mga kaobispuhan. Nasayod ba ka nga ang kining kardinal o kining mga kaobispuhan, mga pare ini? O ayon sa inyong katawagan, pare, mga pare na sila. Mga pare siya. Pare. Sunod nga pangutana, ang magtutukod sa matuod nga iglesia na si Kristo, nasayod ba kang si Kristo, pare? Nabasa ko sa Biblia, Juan Jes, pastor. Ako, mabuting pastor, sabi niya. Okay. Ang imong nabasa, pastor. Pastor. Ang akong nabasa, sumala sa Hebrehanon 3, versikulo 1. Unsa may mabasa? Pastor o pare? Pare po, nabasa. Mabasa? Hebreo. Sumuuyon ka na karon ang magtutukod sa tinod nga simbahan, pare? Pwede yung pastor din, ganun din eh. Hindi lang pare. Nasayod makang unsay pasabot sa pulong pastor? Pastor, nakalagay sa ako ang mabuting pastor, sabi ni Kristo, ako ang mabuting pastor. Ang ako mangutan ng mabuti ba siyang pastor, nasayod ba ka? Unsay but ipasabot sa pulong pastor? Yun nga, pastor, nangangasiwa sa tupa, yan ang kahulugan ng pastor. Brother Mulong, last question. Last question. Mga kaigsunan, ang pastor, ang iyang gigunitan, pastor, pero ang usa ka butang nga wa gid masayod to, nga ang tinuod nga pastor, pare.
mo ganing gitawag ni siya pastor, mga kanang mga kura paroko. Kay kini sila mga par. Daghang salamat na lang. Okay, at isunod si Brother Berly Hotoy Ay. para sa iyang question. Okay, ready na? Brother Berly, ini Okay. pangutanan ni mong sugod imong time. Atong papahuwayon tong atong negative para makapahuway gamay. Sige. Okay, diretso na sa pangutana ko hilit. O sige, diretso na ni duha ka pangutana. Bisag isa ra kay sige, napapoy na okay lang, sige. Kuan ang sumala sa kuan imo gigamit gani ha Brother Jiwan sa imo magigamit ang kuan akong pangutana ni imo magigamit ang Mateo 16:18. Ang Mateo 16:18 nagisgot ba og Catholic Church? Ang tubag, yes with qualification. Akong gigamit na Mateo 16:18. Isip argumento nga si Kristo nagtukod og iglesia. Unsa man ang iglesia? Juan 16 sa Richard Baxter o sa Joseph Hall. Catholic Church. Munang answer gyud ko og yes with qualification. Kay atong tema magud sumala sa Biblia. Wala ta nagtima sa sumala lamang sa Mateo 16:18. Munang honest gina siya nga tubag, yes with qualification. Muna tubag sa Okay, pangutana. next question. O sige, maro tayo ang pangutana Brother Jiwan. Okay, Sige, so lain na po. yan ang giveaway. Ato isunod si Floridian Hilot. Pabalikon na to tong atong pastor kay medyo nakapahuwa-huwa po sa gamay. Okay, Brother Hilot, inig pangutana nimo sugod imong time. Okay. Brad, ang yung tema pinasikad man sa Biblia o referensya. Ako mangutana ay base na ko sa referensya. Mauyon ba ka nga sumala sa standard nga mga references ang gito ko ni Kristo mo gid ang Roman Catholic Church. O yun ka na o dili? Dili ko yun anak kaya nga naman. Yung original na pangalan dyan sa pagtatag, wala pa eh. Ang layo na ng tinakbuhan ng siglo eh. 1817 na nabuo yung pangalan eh. Sa Matthew 16:18, wala yung dugtong na iglesia na Katoliko, iglesia ni Kristo, wala dugtong yan. Itatayo ko ang aking iglesia, yun na period. Huwag yung dugtungan. Ngayon, kung dugtungan mo ng pangalan, sa malayong panahon, hindi na yan totoo. Kaya bakit? Ang layo na eh. At pangalawa, Vatican Council ang nag-imbento niyan, nagbuo niyan. Yan sagot ko. So sa ato pa, supak nakakaroon sa mga standard reference kay mabasa man nato karon sumala sa libro sa The New Book of Knowledge Encyclopedia Volume 16 page 287 nga nagisgot diri nga Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. So supak na day kas mga standard references karon. Yes, kasi sabi ni Pablo sa Biblia, Kolosas 2:8, mag-ingat kayo sa mga sabi-sabi. Mga sabi-sabi na hindi galing kay Kristo. Hindi man galing kay Kristo yung inyong doktrina. Ibig sabihin, sabi-sabi, tradisyon, haka-haka. Ngayon ang aking sagot, ayon sa Biblia. Last question. Last question. Unsa man nga bisis nimo sa standard nga mga references o mga standard nga history nga dili si Kristo ang gatukod sa gitawag nato Iglesia Katolika nga mao man ni ang inyong bisis karon reference og Bible man. Unsa nga references ang nagsulti nga standard nga dili si Kristo ang gatukod sa simbahang Katoliko kani supak man ka dapat na kay ika-prove nga sayop na sumala nini usab nga referensya. Okay. Nakay ka-prove di kay kaning baba ra kay kung baba ra mahog tag kapitulo baba bersikulo laway ni. Mayroon. Kapitulo bersikulo mayroon. Yon sa man nga referensya. Ito, sabi ni Kristo mismo, Juan 17. Objection, references po yung pinag-usapan. Okay, kuha na lang, no, pasinsya, pero giabot to yung ka, Brother Floridion, paghimo na imong constructive para atong magamit next nga kuan. Si Brother Edisio, Brother Sio. Plaster para mahanay og Brother Sio, isibo lang sa pangutana. Ang resolve din mga Brother Sio, resolve that the Catholic Church is the true church founded by Christ according to the Bible and standard reference. Okay. Salamat, Mr. Imperator. Ano? Wala ni. Kondisyon pangutana nga. Padulas microphone, padul. Katolik nga mga kuan, debater. Ngunit pangutana ko, gigamit nimo nga si Kristo nagtukod yung iglesia sa dinipas siya sa kalibutan. Nakadto ba si kaya lamin yung Roman Catholic Church?
Kaya nga lang mag-Roma, dito sa Roma sang tukod, sa Jerusalem. Ang atong tubag nga sa Jerusalem pero wala dawata si Kristo sa Jerusalem. Gani Di nagban ako siya iyang natukod ba? Natukod ba gyud? akong tubag nga Wa sa matukod. Jerusalem didto natukod ang simbahan, responsive. Unya kay wa man dawata si Jesus Christ Okay ra. nasa Mateo Ako lang 16. gipangutana, Munang iyang natukod ibalhin ba? sa lugar. Yes, dito natukod sa Jerusalem. Ipabalhin niya kini sa lain lugar nga makapabunga. Unya Roma 1:8 ang pagtuo sa Roma nalungog sa tibuok kalibutan. Muna nga nung Roman Catholic, sulat ni San Pablo sa Romans 10:12, 11:23, Catholic Church atong nabasa. Ecclesia Universa 16:23, Ecclesia Universa. Busa natubag ang sayon nga pangutana. Dagang salamat, Di ako lang brother. ang pungutana mo ra gini. Okay, Brother Sio, pasensya na gyud pero giabot na gyud ka sa time o kadtong mga gusto pa mo ko ano, better luck next time mga igsoon pero unsaon man gyud nato nga ang atong oras hagipot na kaayo o sa tanan na lang ang mga naminaw mga kaigsoon no. Sunda lang gyapon ninyo ang programa Argoninto sa Arimen. Din every Sunday 11:30 to 1 o'clock mga igsoon para makapaminaw mo din ni unya mga lang katawran sa akong mga kaigsunan sa Congregation of Yahweh in Yeshua Mashiach sa among mga elders, mga kohilits o mga deacons, mga kaigsunan mayong hapon kaninyong tanan o guwa naman tayo time sa ngalan lang sa atong station manager Jewel Biray, sa mga technical staff, sa atong engineer sa master control, engineer Dondon Aligway, inyong moderator karong hapuna, Brother Viking Linaw sa Congregation of Yahweh and Yeshua. Moingon nga hinaut ang atong abayawi magapanalangin kanato o kanunay magabantay kanato. Dagang salamat og mayong hapon.